Likas na kay Pia ang pagiging pilya. Kilala siya sa kanilang barangay bilang isang babaeng sausawan. Paano pa naman kasi? Halos lahat yata ng lalaking mapapalapit sa kanya, pinatitigim niya ng libre. Wala lang, ganun lamang talaga ang kanyang kasiyahan. Kumbaga mayroon siyang hinahanap-hanap sa isang lalaki na talaga namang makakapagpaligaya sa kanya. Maganda si Pia at mag-isa na lamang sa buhay. Marami nga ang nagsasabi na sayang daw ang ganda niya, na pwede pa raw siyang mag-asawa at mamuhay ng normal. Pero sa tingin niya ay wala nang papatol pa sa kanya. Nang araw na yon ay walang ibang punteriya si Pia, kundi ang chairman ng kanilang barangay. May asawa at mga anak na ito, ngunit nagustuhan pa rin ni Pia. Gwapo kasi ang lalaki at halata naman na gusto siya nitong tikman. Kaya naman sinunod niya ang bilin sa kanya ng chairman na mag-abang sa isang madilim na waiting shed ng kanilang barangay, kung saan ay dadaanan na lamang siya nito. Nilalamok na si Pia sa lugar at napakatagal ni Kapitan. Maya-maya pa ay tanunan niya ang sasakyan nito. Kaya naman inabangan niya hanggang sa ibinaba nito ang salamin ng sasakyan at sinenyasan siya na pumasok. Kaagad niya namang ginawa, ngunit wala siyang ideya kung saan sila pupunta. Masaya si Pia ng gabing yun. Tiyak na magiging masaya at masarap na naman ang kanyang gising. Dinala siya ng chairman sa isang tagong motel sa bayan. Kung ano man ang dahilan ng chairman, kung bakit nakalusot ito sa asawa ay wala na siyang pakialam. Masaya silang pumasok ni chairman sa kwartong kanilang inukupa. Doon ay kaagad na sumalampak si Pia sa malambot na kama. Malinis ang dalaga sa katawan, kaya kahit na marami siyang karanasan, hindi naman nandiri ang chairman sa kanya. At hindi rin naman kasi siya naniniwala na magkakasakit siya kapag sobrang daming lalaki na ang gumamit sa katawan ng isang babae. Basta ang alam ni Pia ay nag-i-enjoy siya, pati na ang lalaking gagamit sa katawan niya. Kaagad siyang inutusan ni chairman na maligo muna sila ng sabay, kaya naman sinunod iyon ni Pia. Sabay nga silang naligo nang wala na kahit na anong saplot sa katawan. Kung katawan ang pag-uusapan, ay talaga namang may panlaban si Pia. Hindi katulad ng asawa ng chairman na halatang kulubot na ang balat, kaya siguro siya nagustuhan ng kapitan ng kanilang barangay. Nang nasa loob na sila ng banyo ay kaagad na binuksan ni chairman ang shower. Nagbabad sila roon at nagpigil muna. Inihahanda nilang sarili sa isang matinding laban pagkatapos nilang maligo. Ngunit bago pa man sila matapos, niyapos na siya ni Kap at hinaplos ang kanyang magandang hubog ng katawan. Naglakbay na rin sa kanyang iba't ibang parte ang mainit na palad ng lalaki. Talaga namang nasiyahan si Pia sa ginawang iyon ni Kap. Hinayaan niya ito. Hinaplos rin niya ang mabalbo nitong dibdib. Napakagat labi pa si Pia nang dumako ang kanang kamay ni Kap sa kanyang ibabang parte. Doon ay walang ano-ano siya nitong pinasok at nilaro-laro ang bagay na yun, na siya namang naghatid ng labis na init sa kanyang katawan. Napapikit siya at ninamnam ang ginawang iyon ni Kap. Ilang saglit pa ay natagpuan niya ang sarili na nakahilig sa dingding ng banyo, habang pinagsasawaan ng kapitan ng kanyang katawan. Pinag-isa nito ang kanilang mga katawan at mabilis na gumalaw sa kanyang harapan. Halos mabaliw si Pia sa ginawang iyon ni Kap. Walang katulad na ligaya ang kanyang nadarama. At talaga namang iyon ang paborito niyang pakiramdam. Iyon ang palaging hinahanap-hanap ng kanyang katawan. Halos mapasigaw si Pia sa tindi ng sensasyon na kanyang tinatamasa ng mga oras na yun. Hindi niya akalain na ganun pala kasarap ang kapitan. Magaling ito pagdating sa bagay na yun. Hindi lang pala ito magaling mangurakot sa kanilang barangay. Magaling din ito sa kama. Hindi mapigil ni Pia ang mapasigaw ng paulit-ulit dahil sa labis na kaligayahan. Talagang ayaw niyang huminto si Kap sa ginagawa. Lalo pa't nasa kasarapan na siya. Habang patuloy ito sa paggalaw, ay abala naman ang dalawang kamay nito sa kanyang hinaharap at iyon ay walang humpay nitong pinisil. Ramdam ni Pia ang nagngangalit na bagay na iyon sa kanyang kaloob-looban. Darang na silang pareho ni Kap at ang lamig ng kanilang paliligo ay hindi man lang nakakapawi sa init ng kanilang pinagsasaluhan. Halos wala nang masabi pa si Pia.
Tuwang-tuwa siya sa isipin na may asawang naghihintay sa kapitan, ngunit eto ang kapitan at nagpapaligaya kasama siya. Hindi ba't napakasaya ng isiping yun? Hindi ba't nakagagalak ang ganoon? Iyon din ang rason kung bakit mas nadagdagan pa ang init na kanyang nadarama ng mga oras na yun. Ngunit bago sila matapos sa ginagawa, may kumatok sa pinto sa labas. Kaya naman napamura ang kapitan. Napag-alaman nilang yun pala ang pagkain na order ng kapitan at hindi pa nga naman siya kumakain. Imbes na ituloy ang ginagawa ay pinili na lamang nilang kumain muna ng hapunan nang sa ganun ay magkaroon sila ng sapat na lakas. Napasarap naman ang kain ni Pia at masasarap lahat ng pagkain. Sa puntong yon ay nagpatuyo na siya ng buhok at batid niyang anumang sandali ay matutuloy na ang kaninang naudlot na kaganapan. Sa wakas ay handa na sila ni Cap. Kaagad na nagkatitigan sila at wala nang sinayang na oras. Si Pia na mismo ang nagtanggal ng kanyang saplot nang sa ganon ay hindi na mahirapan pa si Cap. Ilang segundo pa nga ay natagpuan na nila ang mga sarili sa malambot na kama. Doon ay ipinagpatuloy pa nila kung ano man ang naudlot nilang ginagawa kanina. Si Pia na nga rin ang kumilos. Nang kapwa na sila walang saplot, ay dali-dali na siyang pumwesto. Nagustuhan naman nito ang kanyang ginawa kaya halos hindi na ito makapaghintay. Pinag-isa na nga ni Pia ang katawan nila ni Cap. Dahan-dahan siyang naupo at ninamnam ang kabuuan ng lalaki na noon ay nasa kanyang kaloob-looban na. Talagang sarap na sarap si Pia ng mga oras na yon. Nakatingin siya sa kapitan na noon ay awang ang mga labi. Nagsimula na nga siya sa kanyang mabagal na galaw. Talagang wala siyang pinalagpas at lahat ay kanyang ninamnam. Halos matuyo na ang lalamunan niya sa ligayang kanyang nararamdaman. Kaya naman binilisan pa niya ang kanyang galaw. Habang bumibilis ay mas lalo kasing sumasarap. Kaya iyon ang gustong-gusto ni Pia. Paulit-ulit niyang binanggit ang salitang Cap habang pabilis ng pabilis ang kanyang bawat galaw. Nasiyahan naman si Pia nang marinig mula sa kapitan na di hamak na mas masarap nga raw siya kaysa sa asawa nito. Talaga namang yun ang gustong-gusto niyang marinig. Nakakadagdag confidence kasi yun at pakiramdam niya ay napakaganda niya. Iyon ang gusto niya kapag lalaking may asawa nang tumatrabaho sa kanya. Pakiramdam niya ay nasasapawan niya ang mga asawa ng mga ito. At hindi lang yun, masarap sa pakiramdam kapag may tinataguan, lalo na kapag makamuntong kasalanan. Kaya ang madalas na ring target ay iyong mga may asawa na. Fulfillment kasi para sa kanya kapag nag-away ang mag-asawa ng dahil lamang sa kanya. Kaya hindi siya titigil na manira ng pamilya. Tignan na lamang nila kung sino ang iiyak sa huli na maagawan ng asawa. Proud pa nga siya dahil maraming lalaki ang nagkakagusto sa kanya. Mga hindi makontento sa asawa ang mga ito dahil lamang sa kagandahan niya. Nang mga oras na yun nga ay halos mabaliw si Pia sa sensasyon na dulot ng magkaisang katawan nila ni Cap. Halos wala siyang pagsidlan ng labis na kaligayahan. Hawak naman ni Cap ang kanyang balakang at iginigiya siya sa mabilis na paggalaw. Iyon ang unang beses na ginawa nila iyon ni Cap sapagkat noon lamang kasi ito nakapuslit. Tiyak na mauulit pa iyong muli at titiyakin ni Pia na mauubos ng husto ang pasensya ng asawa ng kapitan. Tiyak na hindi naman ito magdedemanda at kapitan nga ang asawa nito. Baka masira lang ang pangalan na iniingatan ng mga ito. Kaya i-enjoy na muna ni Pia ang lahat. Galante rin naman kasi si Cap, kaya tiyak na aabutan siya nito pagkatapos. Hindi naman siya bayaran, pero kung nagkukusang magbigay sa kanyang lalaki, ay hindi niya tinatanggihan. Naliliyo na si Pia sa labis na kaligayahan. Talagang nadadarang na siya ng mga oras na yon. Ilang ulit siyang napapasigaw ng wala sa oras. Maging si kapitan ay hindi na rin mapigilan ng magmura. Talagang malapit na sila sa rurok ng kaligayahan ng mga oras na yun. Wala na halos masabi si Pia kahit pa nakakaramdam na siya ng labis na pangangalay. Tiniis niyang lahat ng yon hanggang sa ang lalaki naman ang gumalaw sa kanya. Naramdaman din yata nito na masyado na siyang napapagod. Hinintay ni Pia na muling pag-isahin ni Cap ang kanilang mga katawan. Ginawa nga nito yun at talaga namang bakas sa mukha nito ang labis na panggigigil.
Naisip ni Pia na talagang wala nga siyang kupas. Lahat ng lalaki ay halos mabaliw-baliw kapag natikman siya. Iyon ang dahilan kung bakit proud na proud si Pia. Napapikit siya nang halos durugin siya ni Cap. Halos hindi naman malaman ni Pia kung saan ibabaling ang kanyang paningin. Talagang tuluyan na siyang nilamon ng labis na kaligayahan na kanyang tinatamasa. Ayaw niyang huminto si Cap sa ginagawa, lalo pa't natatanong na niya na anumang sandali ay kanya nang mararating ang sukdulan. Mukhang iyon na yata ang kauna-unahang pagkakataon na makakamit niya ang ligaya ng ganun lamang kabilis. Kadalasan kasi ay halos abutin pa ng kalahating oras bago niya makamit ang walang hanggang kaligayahan. Ganun pa man ay pinigil ni Pia ang sarili. Kailangan niyang pigilan sapagkat hindi pa siya nakokontento. Kailangan niyang patagalin. Iyon bang hingal na hingal talaga siya sa pagod? Hindi pa nga nakontento si Cap at nagawa pa siya nitong pisilin sa kanyang malambot na bagay na nagdagdag ng labis na galak sa sistema ni Pia. Buong puso niyang tinanggap ang lalaki. Sinalubong niya ang bawat galaw nito at talaga namang kapwa na sila hinihingal. Halos masira na rin ang kamang kinaroroonan nila ng mga oras na yun. Hindi alam ni Pia na para palang leon kung magalit si Kapitan. Para itong gutom na leon na gusto siyang sakmalin at ubusin ang kanyang lakas. Iyon naman ang gustong gusto ni Pia. Iyon bang halos madurog siya at iyong makaramdam naman siya ng sakit kahit papaano. Nang sa ganon ay masabi niya sa kanyang sarili na may taglay pa rin siyang kasikipan. Nang mga oras na yon ay nakikinita na ni Pia ang kanyang nalalapit na pagdating sa paraiso. Talagang walang katulad na ligaya ang kanyang tinatamasa habang mabilis na gumagalaw sa kanyang ibabaw si Kapitan. Tagaktak ng pareho ang kanilang mga pawis, ngunit hindi nila iyon inalintana. Ang mahalaga sa kanila ng mga oras na yon ay makamit nila ng tuluyan ang walang hanggang kaligayahan. Hanggang sa tuluyan nang nanginig ang katawan ni Pia. Tanda na kanya nang narating ang paraiso. Tuluyang napapikit ang kanyang mga mata habang ninanam namang labis na kaligayahan. Napakagat labi pa siya habang patuloy naman sa paggalaw si Cap. Hindi pa rin pala ito tapos, kaya naman hinayaan lamang niya ito na pagsawaan pa ang kanyang katawan. Hanggang sa makamit din ito ang walang katulad na kaligayahan. Gigil na gigil pa rin si Kapitan sa kanya. Hanggang sa tila nanigas ang katawan nito, tanda na narating na nito ang sukdulan. Ibinuhos nitong lahat ang init ng katawan sa kanyang kaloob-looban. Buong puso naman niya iyong tinanggap. Kaya naman napasubsob na sa kanyang dibdib si Kapitan. Dala na rin ng matinding pagod sa kanilang ginawa. Sabay bulong nito sa kanya ng napakasarap niya. Gumuhit naman ang ngiti sa mga labi ni Pia sa narinig mula kay Cap. Talagang gusto niyang marinig ang bagay na iyon mula rito. Hindi nga nila namalayan na nakatulog na sila dahil sa sobrang pagod. Tiyak na late na naman ang gising niya kinabukasan. Hanggang sa tama nga ang nangyari. Nagising siya na mag-isa na lamang sa kama. Inilibot niya ang paningin sa paligid at wala na nga si Cap. Dumako ang kanyang mga mata sa mesa kung saan nakapatong ang 2,000 piso na tiyak na iniwan ni Cap sa kanya. Napangiti na lamang si Pia. Hindi na masama. Tiyak na nauna nang umuwi si Cap dahil hinahanap na ito ng asawa. Ano naman kaya ang palusot ang sasabihin nito? Pero kahit ano pa man ay bahala na ang mga ito. Ang poproblemahin na naman ni Pia ay kung sino na naman ang kanyang makakapawi ng init ng katawan niya mamayang gabi. Pero dahil nga sa 9:00 pa lang naman ng umaga, hindi niya na muna inisip yun. Nag-ayos siya ng sarili at niligpit ang kanyang mga gamit bago tuluyang lumabas ng motel room na yun. Kailangan na muna niyang umuwi. Nang makarating sa squatter area kung saan siya umuuwi, may nadaanan na agad siyang nagiinuman kahit maaga pa lang. Ang iba ay nakatingin sa kanya na para bang siya ay hinuhubaran. Masakit naman ang tinging iginagawad sa kanya ng mga kababaihan sa kanilang lugar. Alam kasi ng mga ito ang baho niya at saka takot din yata ang mga ito na maagawan ng asawa. Proud na proud pa siyang rumampa sa daan hanggang sa makapasok siya sa kanyang maliit na bahay. Doon ay binuksan niya ang kanyang cellphone. Nagsindi siya ng sigarilyo bago naghanap ng pwede na namang makasama. Saktong nag-message sa kanya si RJ, asawa ng kumari niya,
na talaga namang malaki ang pagkakagusto sa kanya. Bukod sa kumari niya si Lita ay matalik na kaibigan din niya ito. Siyempre naroon sa isip niya na hindi niya magagawang agawan ng asawa ang kanyang best friend. Pero dahil nga sa may taglay siyang higad sa katawan, paputusin pa rin niya ang pagpaparamdam ni RJ. Ilang buwan na siyang kinukulit sa bagay na yun ni RJ pero wala talaga siyang oras. Nag-reply na siya kay RJ at sinabi niya ritong pwede itong pumunta sa kanyang bahay mamayang gabi. Ganon naman yata ang tuwa ng lalaki sa kanyang sinabi. Mukhang may lalaki na namang tatakas sa asawa matikman lamang ang katulad niya. Tiyak na hindi rin naman malalaman ni Lita sapagkat panggabi nga ang duty nito sa pinagtatrabahuhan. Nang mga oras na nga na iyon ay pagod na ang katawan ni Pia. Kaya nagpasya na lamang siyang matulog nang sa ganon ay magkaroon siya ng lakas mamayang gabi. Ngunit nabulabog ang kanyang tulog nang may kumatok sa pinto. Kaya naman dali-dali niya itong tinungo. Ganun na lamang ang gulat niya nang makita si Vina. Kasama nito ang anak nitong babae. May kailangan ka ba? Taas kilay na tanong niya sa babae na walang pasabi na dumiretso ng pasok sa kanyang bahay. Alam ko kung saan ka dinala ng asawa ko kagabi. Sa kabila ng narinig ay hindi siya nagpaapekto. Iyon nga lang ang gusto niya. Ang pumutok ang butsi ng babae sa galit. O tapos? Taas kilay na sagot tanong niya sa babae na tila nangaasar pa. Ngunit isang hindi niya inaasahang sampal ang dumako sa kanyang pisngi. Sa lakas nun ay muntik pang tumabingi ang kanyang muka. Bagay lang yan sa mga higad na katulad mo. Ang kapal naman ng mukha mong sampalin ako. Hindi mo ba alam na ang mukhang to ay siya lang namang kinabaliwan ng asawa mo kagabi? Baka naman gusto mong sabihin ko sa iyo kung gaano ako sinamba ng asawa mo. Kung ilang beses niyang sinabi sa akin na mas masarap ako kaysa sa iyo. Kung ilang beses niyang binanggit ang pangalan ko habang patuloy siyang gumagalaw. Pangaasar niya pa sa babae. Ngunit ang anak naman nito ang siyang sumampal sa kanyang pisngi. Tumigil ka sa kakatihan mong babae ka. Kapag hindi ka tumigil, guguluhin ko ang buhay mo. At sisiguraduhin ko na sa kulungan ng bagsak mo. Iyon lang at iniwan na siya ng mag-inang parehong nanggagalaiti sa galit. Sa kabila ng sakit ng pisngi ay nagawang ngumiti ni Pia. Talagang nakaka-enjoy lang ang mga ganoong klaseng eksena. Isang pamilya na naman ang hindi makakatulog gabi-gabi. Pero syempre hindi titigil si Pia. Kapag ginusto ulit ni Kap na makasama siya ay kora na agad siya. Walang kahit na sino ang makakapigil sa kanya. Hanggang sa sumapit na nga ang gabi. At saktong nakakain na siya ng hapunan nang dumating naman si RJ. May dala pa itong pizza para sa kanya at talaga namang bakas sa mukha ang labis na pagkasabik. Siguro dahil pagkatapos ng ilang buwang pamimilit nito sa kanya ay matutupad na rin ang pantasya nito. Tinanong niya ito agad tungkol sa kanyang matalik na kaibigan na asawa nito at sinabi naman ng lalaki na hinatid lang daw nito sa sakayan ng asawa at dumiretso naman ito sa bahay niya. Hindi rin naman siya lugi kay RJ. May itsura din naman kasi ito at gusto niya ring subukan ang tibay nito sa kama. Kaya naman pagkatapos nilang kainin ng pizza na dala nito ay kaagad na siyang nag-half bath. Nang sa ganun ay malinis siyang aangkin ni RJ. Nang di naman ito masabi na mas masarap pa rin ang asawa nito. Matyaga namang naghintay si RJ hanggang sa matapos na nga siyang mag-shower. Ganun na lamang ang galak na naramdaman nito nang makitang nakatapis lamang siya ng tuwalya. Tiyak niyang hindi na mapakali ang bagay na iyon sa ibabang parte ng lalaki. Hindi niya na pinatagal pa at kaagad niya nang sinenyasan si RJ na lumapit sa kanyang gawi. Ginawa naman nito iyon at saka pinakatitigan ng kanyang figura. Kinuha niya ang kamay nito at dinala iyon sa tuwalyang nakatapis sa kanya. Walang ano-anong tinanggal naman nito ang tuwalya hanggang sa tumambad dito ang kanyang katawan. Buong paghanga naman nito iyong tinignan na para bang hindi makapaniwala. Magandang katawan at marami ng lalaki ang gumamit. Hindi ba nakaka-proud yun? Hindi nagtagal ay nagawa ng halikan ni RJ ang kanyang naglalakihang hinaharap. Hinayaan naman niya ito at nasisiyahan siya sa bawat pagdampi ng mga labi nito sa kanyang balat. Hanggang sa nagmamadali na rin itong naghubad ng damit at nagmistulang uhaw na sanggol
na talaga namang gutom sa gatas ng isang ina. Napapikit naman si Pia sa labis na ligayang kanyang nadarama nang dumapo ang mga labi ni RJ sa kanyang ibabang parte. Uhaw na sinunggaban nito iyon. Halos hindi kayanin ni Pia ang ginawa ni RJ. Hindi niya inasahan na ganun pala ito katindi. Kung ganoon nga ay napakapalad ng kanyang best friend sa asawa nito. Magaling pagdating sa kainan. Halos ayaw na niya itong huminto sa ginagawa. Ngunit nahinto silang pareho nang tumunog ang kanyang cellphone. Saglit muna niyang binuksan kung sino ang nag-text at nakitang si Kapitan pala iyon. Nag-aaya na naman ito, kaya sinabihan niyang mamaya na lang pagsapit ng 10:00 ng gabi. Pumayag naman ito kaya walang naging problema. Kailangan muna niyang tapusin ang ginagawa nila ni RJ at masyado niyang nagugustuhan ang mga nangyayari. Maya-maya pa ay pinanggigilan na ng husto ni RJ ang kanyang katawan. Halos durugin siya nito sa tindi ng bawat paggalaw nito sa kanyang ibabang parte. Halos mabaliw-baliw naman si Pia sa mga nangyayari. Kahit alam niyang may makakarinig sa kanila, ay hindi niya napigilan ng makalikha ng ingay. Sino ba naman kasi ang hindi makakapag-ingay sa napakasarap na pakiramdam na iyon? Hanggang sa nag-isa na nga ang kanilang katawan ni RJ. Hindi niya inasahan na ganoon pala kalaki ang itinatago nitong balisong. Halos hindi niya iyon kayanin, lalo pa at may kahabaan din yun. Napamura na lamang siya at ganoon din si RJ. Talagang ini-enjoy nila ang pangyayaring yun at kapwa nilang pinanggigigilan ng isa't isa. Kailanman ay hinding-hindi makakalimutan ni Pia ang asawa ng kanyang matalik na kaibigan. Well, siguro wala naman siyang balak kasing ipaalam sa kanyang best friend ng tungkol sa kanila ni RJ. Kung sa ibang babae siguro ay okay lang na malaman nila. Pero sa best friend niya, ayaw rin naman niyang masira ang binuo nitong pamilya. Sadyang pinagbigyan lang niya si RJ sa kung ano man ang hinihiling nito sa kanya. Sa puntong iyon nga ay sabay na nilang nilakbay ni RJ ang walang hanggang paraiso. Magkahawak kamay silang dalawa habang ninanam namang ligaya na hatid ng magkaisa nilang mga katawan. Halos matuyo na ang kanyang lalamunan. Dahil na rin sa parehong nakaawang ang kanilang mga labi. Parehong hindi makapaniwala na ganoon katindi ang kanilang ginagawa. Habang tumatagal kasi ay mas lalo lamang sumasarap ang kanilang pinagsasaluhan. Kulang na nga lang ay tumirik ang kanyang mga mata sa labis na ligaya. Ilang beses niyang pinakausapan si RJ na kung maaari ay wag itong huminto sa ginagawa. Alam kasi niyang kapag nauna itong matapos ay mabibitin siya ng husto. Oo nga at may bakbakan din naman sila ni Cap sa hating gabi. Ngunit iba pa rin si RJ. Ito lang yata ang makakapagpatirik ng kanyang mga mata. Nakakaramdam din siya na para siyang mababaliw at hindi niya iyon kayang pigilan. Nawawala siya sa kanyang sarili at sa kauna-unahang pagkakataon ay napabilis ang kanyang pagdating sa sukdulan. Halos manginig siya at napayakap na lamang ng husto kay RJ. Iyon na yata ang pinakamatindi niyang pagdating sa dulo. Wala ay yung katulad at hindi niya iyon may ikukumpara sa maraming lalaking nagdaan sa kanyang buhay. Sa hindi inaasahan ay nakatulog si Pia. Hindi niya naalala na may usapan pala sila ni Cap at madaling araw na niya iyon nakagisnan. Napamura siya. Nasa tabi pa rin niya si RJ kaya ginising niya ito. Nagulat naman ito at nagpa siya ng umuwi. Tinignan ni Pia ang kanyang cellphone at nakitang tadtad na siya ng mga messages. Isa roon ang nakapukaw ng atensyon niya. Ang sinabi ni Cap na wag siyang pumunta sa usapan at hindi raw ito ang nag-text sa kanya, kundi ang asawa nito. Napag-alaman ni Pia na muntik na pala siyang maisahan ng asawa ni Cap. Mabuti na lamang pala at hindi siya pumunta, kundi ay yari talaga siya. Bumalik na lamang siya sa pagtulog. At napagod din naman siya sa ginawa nila ni RJ. Hanggang sa pagising niya kinabukasan ay hindi niya inaasahang mababago ang kanyang buhay. Nakilala niya si Troy, isang binata na talaga namang ubod ng gwapo at habulin ng mga babae. Bago lamang si Troy sa kanilang lugar, ngunit sa kanya ito umuwi. Nakiusap kasi ito na kung maaari ay doon muna sa kanya. Dahil sa gwapo ang lalaki at type niya ay pumayag siya. Sa madaling salita, handa niyang bayaran ng binata para sa kanyang pansariling kaligayahan. Ngunit ang unang gabi nila ni Troy ay hindi naging maganda. Pumayag itong maging boyfriend niya.
kahit pa alam niyang kaya lang naman ito pumayag para sa libreng pagpapatira niya rito. Ngunit hindi niya mapigilan ng pang-initan ng katawan. Nitong mga nakaraan kasi ay panay kay Troy na nabaling ang atensyon niya at nakalimutan niya ang bagay na madalas na hinahanap-hanap ng katawan niya. Nang gabing ang yon ay nakaramdam siya ng init. Ramdam na ramdam niya ang labis na atraksyon niya kay Troy. Hanggang sa inaya niya ito na gawin ng bagay na yon. Nagtanggal siya ng saplot sa harapan nito. Ngunit tila wala man lang siyang epekto sa lalaki. Lumuhod na siya sa harapan nito upang pagsilbihan ng lalaki at hinayaan naman siya nito. Hanggang sa nahiga na siya sa kama at sinabi kay Troy na siya naman ang pagsilbihan. Nagkahiwalay na ang kanyang dalawang binti at handa na sanang maranasan ang init ni Troy. Ngunit bago pa nito mailapit sa kanyang ibabang parte ang mukha nito, ay tila may pumigil dito. At hindi lang yun, nagkanda duwal-duwal pa ang lalaki. Sabay sabi na mabaho raw ang bagay na yun. Sa kauna-unahang pagkakataon ay na-offend si Pia. Ito lang kasi ang lalaki na nagsabi sa kanya na ganoon. Para bang nadisgusto ito sa lahat ng parte ng katawan niya, kahit na maganda naman yun. Ganun pa man ay pinalagpas yun ng dalaga. Sinabi na lamang niya kay Troy na pag-isahin na ang kanilang mga katawan. Nang sa ganoon ay matikman nito ang ligayang nais nito. Ngunit hindi pa man siya nakakapagsalita ay nagawa na ni Troy. Mabilis itong gumalaw sa kanyang ibabaw at nagkatitigan sila. Sarap naman siya, habang ang lalaki ay walang emosyon. Tila ba wala ito sa mood ng mga oras na yon. Kaya naman kahit na hinihingal siya, ay nagawa niyang itanong dito kung nasisihan ba ito. Ngunit diretsahan siya nitong sinagot. Hindi masarap, maluwag na kasi masyado. Sa narinig ay nasaktan si Pia. Nasaktan ang pride niya. Ngunit mukhang nagsasabi naman ng totoo si Troy. At wala talagang kahit na anong emosyon sa mukha nito habang patuloy pa rin sa paggalaw. Ganun pala ang pakiramdam na ma-reject. Kaya naman imbes na ituloy ay pinigil na lamang niya si Troy na noon ay mukhang napangiti at pinahinto na niya. Ngayon malinaw na sa kanya na hindi siya gusto ni Troy at ginagamit lamang siya nito nang sa ganun ay magkaroon ito ng tirahan. Hanggang sa nabalitaan niyang pinupormahan nito ang isang dalaga nilang kapitbahay na talaga namang ubod ng hinhin. Mukhang malakas ang tama nito sa babae at halos sambahin na ito ni Troy. Ganun na lamang ang pagsiselos ni Pia. Siguro kung naging mahinhin din siya dati, baka seryosohin din siya ng mga lalaki. Bakit kasi hinayaan niyang angkinin siya ng iba't ibang lalaki? Hinayaan niyang maging sausawan ng kanyang katawan. Kaya ayun, halos isuka siya ng lalaking mahal niya. Iyon na nga siguro ang karma niya sa mga pamilyang sinira niya. Hindi naman niya magawang palayasin na lang si Troy at naaawa rin naman siya rito. Siguro ang maganda na lamang niyang gagawin ay siya ang aalis. Hahanapin niya ang kanyang sarili. Pipilitin niyang magbago. At sana ay hindi pa huli ang lahat. Alam niyang makakalimutan din niya si Troy. Hindi rin naman siya ang babaeng nararapat para dito. Kaya iniwanan niya ang bahay niya sa lalaki at piniling magpakalayo-layo at magbagong buhay na lamang.